So yun, magandang araw sa lahat mga paps, no? And meron tayong gagawin ngayon, isang Samsung 32 inches. Yan, no? Model niya UE32FH 403R. So yung naging problema niya, wala po siyang power, dead set, totally dead set yung unit natin, no? So yung nakita natin pagbukas is ito po yung bumungad sa atin. Ayan, no? Tingnan nyo, tiyarang, may namatay pong butiki dito sa loob. Yun naman, bira, marami na tayong mga na-encounter na ganito, no? Dami ng mga butiking na mamatay dahil dito. Ayan, ito yung kanyang, you know, sunog. Naging dito siya sa primary banda, no? Ayan. So ito yung subukan natin. Check natin kung ano yung mga naging sira, no? Ayan, no? Meron mga kalawang po yung board natin. So ito yung try natin gawin, baka ma-repair pa natin, no? Ayan, so saglit lang muna at linisan natin tong board na to, then check natin kung ano yung mga sira at ano yung mga dapat palitan natin. So ito na po, no, tapos na po nating malinisan yung kanyang kalawang at saka yung bakas ng ano, butiki, no, na nasunog dito sa kanyang board. So dito banda yun eh. Ayan, dito yun banda. So nalinisan na po natin pati yung kinalawang dito. Nalinisan po natin yan. On natin yung flash. Yan. Tapos yung mga ano pala, yung mga kinalawang na jumper, kasi kadalasan mga ano, factory problem siguro to ng Samsung, no? Kinakalawang yung kanyang mga jumper. So yung pinalitan natin ito yung mga kinalawang na jumper natin. Ayan, no? Putol na yung isa, tapos yung isa malapit na rin maputol yan. So dito siya banda. Ito sa may secondary jumper na pinalitan natin dito banda. Ito. Tapos dito sa may kalawang, malapit sa may kalawang, itong jumper na to. At saka ito, wait, dito na lang. So yung jumper na to, ito. Jumper na to, at saka ito. So dito yan sa banda sa may dito. Ayan, yung GP818 at saka hindi na mabasa, nakuha na, no, na-damage na ng kalawang, no. So dalawang jumper na to yung sa may primary pinalitan natin, tapos isa sa may secondary. Ito mataas na to. So chinek natin, wala pong problema sa may primary, no. Chinek natin yung filter, diode, saka yung regulator at saka yung kanyang oscillator. So normal naman, walang problema. And hindi rin sumabog yung fuse. Ayun, okay yung fuse natin. Pero wala pa rin siyang secondary. So yung dahilan kung bakit wala siyang secondary, ang nagkaroon ng problema nung may nasunog na butiki dito sa may primary side niya is yung secondary yung bumigay, yung SR5150. Itong diode na to, ito bago na to. Ito po yung original niya. Dalawang nakaparallel na diode yan ng SR5150. Tapos isa lang yung naging shortage. Ito po yun, no, yung original niya. Ito yung naging shortage niya kung bakit wala po siyang secondary supply. So pinalitan natin to, tapos tinesting natin. So naubas na po yung kanyang secondary supply at gumana na rin yung unit natin. So i-test na natin to sa may unit na to para makita nyo na gumana na po yung unit. So ayan, ikabit na po natin yung ating power supply, no. So testing natin. Ayan, then angat natin yung unit. Tumunog yung kanyang startup sounds. Ayun, naka-display na po siya. Naka-EB input po yung unit natin. Ayun, oh. Nabas na po yung kanyang sulat dito sa kanyang panel. So yun yung problema. Bakit wala siyang power is dahil dun sa putiki na pumasok dito sa may power supply side niya. Hindi nag-open yung fuse natin, pero yung bumigay yung secondary diode natin na to, yung para sa 12 volts. Ayan. So hanggang dito lang yung video natin, mga paps, no? Kahit pa paano, sana may nakuha kayong idea sa ating ginawa ngayon. Hanggang dito lang yung video natin. Salamat sa inyo lahat. Bye bye.